Sinabi ni John MacArthur, ayon sa kalagayan sa US ngayon, sabi niya, ang pinakahuling statistika, 8 milyong mga kabataan ay inaasulto ang kanilang mga magulang. Merong isang article sa Journal of Education, isang disgruntled, dismayado, galit na school teacher. Ibinigay niya ang kanyang pagbibitiw bilang isang guro na may ganitong mga kadahilanan. Sabi niya, sa ating public schools ngayon, ang mga guro ay takot sa mga principal. Ang mga principal, takot sa mga superintendents, kasi ganun yung kanilang setup, ano? Ang mga superintendents ay takot sa mga board members ng mga eskwelahan. Ang mga board members ay takot sa mga magulang. Pwede sila ireklamo. Ang mga magulang, takot sa kanilang mga anak. Ang mga anak walang kinatatakutan. Yun ang general observation sa US. At hindi tayo malayo dyan sapagkat ang anumang nasa West ay andito din sa atin. Sooner or later, ganito rin ang mga magiging sitwasyon natin kung hindi tayo magiging mapagbantay. Noong July 2008, yun ay pagdiriwang ng tinatawag na Youth Day Celebration. Maraming mga religious leaders na nando doon, mga politiko din, na ipinagdiriwang ang Youth Day Celebration. At yung araw na yon, hiningi nila na ang mga kabataan bigyan ng bukod tangi o extra freedom at karapatan nang walang pakikialam ng mga magulang. Kasi Youth Day celebration naman, hayaan niyong gawin kung ano ang gusto nila. Kaya hindi tayo magtataka, ganon ang naging kalalagayan ng mga anak, ng mga kabataan sa US. Alam natin sa Judges chapter 17 verse 6, sinabi doon, ng mga araw na yaon ay walang hari sa Israel. Bawat tao'y gumagawa ng minamatuwid niya sa kanyang sariling mga mata. Ito yung indictment ng Diyos sa panahon na ito kung bakit niya pinarusahan ng Israel. Kasi sinabi niya, ang bawat tao ay gumagawa ng minamatuwid niya sa kanyang sariling mga mata. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga anak, na gawin lang ang gusto nila, anong kanilang gagawin? Bilang mga makasalanan, ano ang natural nilang gagawin? Ay sila'y magre-rebelde, sila ay gagawa ng samot-saring pagkakasala. Sinabi ni David sa awit 51:6, ako ay pinaglihi sa kasalanan sa sinapupunan pa lang ng aking ina. Ganon ang lahat ng mga bata na makikita natin. Kung pababayaan lang ang mga bata na gawin ang gusto nila, ay kapahamakan ang idudulot nito sa kanila. Alam ninyo, mga bata, cute yan. May mga magulang ngayon, tuwan-tuwa sa mga ako ay mahilig sa mga bata talaga. No? Kaya karga ako ng karga, mas kaninong anak nangihiram ako. Wala pa kasi akong apo. Anyway, pasensya na mga anak ko, lumanggit ko na. Papagalitan na naman ako ba't na naman kami sinabi sa usapan sa preaching? Ay, sorry po. Kasi tuwan-tuwa ako ang cute ng mga bata. Wala akong batang nakitang hindi cute. Talagang masaya, masarap silang tignan, alagaan. Gaano man ka-cute ang mga bata. Pinanganak silang makasalanan sa mundong ito. Kung hindi sila tuturuan, tumak sa tamang direksyon ng buhay nila, maliligaw, mapupunta sa kapahamakan. Ganyan po ang ating kalalagayan. Maraming challenges sa pagmamagulang o sa relasyon ng magulang at mga anak sa kapanahunan natin. Tinitignan ko kasi yung internet. Palagi kong tinitignan, ano ba ngayon yung modern parenting? Doon sa nabasa ko, sa modern parenting ngayon, wala namang absolute guide. Kung ano sa tingin mo ang
mabisa, epektibo sa iyong pagmamagulang, gawin mo iyon. Walang scripture na dapat sundin. Kung ano sa tingin mo ang tama, gawin mo yon na pamamaraan ng pagmamagulang. Sa West, galing nandun ako nung sa Canada, talagang kitang-kita ko na ang gobyerno ang mayroong higit na otoridad kung paano mabubuhay ang mga anak. Hindi yung magulang eh. Ang gobyerno pwede niyang alisin sa mga magulang ang pag-aalaga ng kanilang mga anak. Ganon ka makapangyarihan ng gobyerno doon. Kaya yun ay isang malaking hamon na isang challenge na nakikita ko, yung pagpapasa ng responsibilidad ng mga magulang. Saan? May daycare naman. Busy kami, so dalin mo sa daycare yan, kabata pa niyan. Doon siya. Kasi may mag-aalaga naman sa kanya doon. Tuturuan naman sila doon. Pero ipinapasa. Kaya merong nursery care, and then siyempre yung pangunahin ng edukasyon, pinapaubaya lang yan sa mga guro o saan mang institusyon. Yun yung nangyayari. Maraming busy sa panahon natin ng mga magulang at tinatalikuran nila yung kanilang tungkuling responsibilidad sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ngayon, isa sa nakikita ko din na challenge, minsan, nagulat ako doon sa isang tatay na kausap ko Sabi, bait-bait ng anak ko, pinalaki ko ito, bakit naging ganyan? Kasi simula nung nag-aral, nagkaroon ng mga kaibigan sa eskwela, natuto ng mga masamang kaugalian, at doon siya nahubog sa bagay na yun. Naging defiant sa magulang, naging pasaway sa kanyang mga magulang dahil sa masamang impluwensya. Alam ninyo, ang pagmamagulang ay hands-on work. Hindi pwede natin pabayaan kung kanino man ang pagpapalaki ng mga anak natin, mga magulang. Hands-on ito. Kailangan natin tignan. Sino ba ang kanilang kaibigan sa eskwela? Huwag kayong mag-alala. Bakit namang hindi mo aalamin kung napapasama sila? Kung kailangan mo araw-araw sunduin yung mga anak mo, gagawin mo yun Gusto mo lang tignan, nagiging maganda bang environment niya. Hands-on ito. Kung nag-aaral ang anak mo, tignan mo. Alam mo naman natin ang edukasyon ngayon Itinuturo yung sex na... Alam natin, ang LGBTQ, malakas ang impluwensya niya maski sa edukasyon. So, kailangan din natin tignan. Huwag nating hayaan lang. Kailangan nating tutukan yan, mga magulang. Ganyan ang pagmamagulang. It is a hands-on work. At paano ba natin gagawin ang pagmamagulang o ang mga anak na nandirito? Paano ba kayo dapat maging mga anak sa inyong mga magulang? Ang timeless standard natin ay ang Scripture. Hindi tayo dumadako sa mga guro sa psychology, sa philosophy, paano palalakihin ng mga anak. Kung hindi babalik tayo sa timeless standard ng banal na kasulatan. And we must be convicted wholeheartedly on the sufficiency of the Scripture. So, la Scriptura. Kaya minana natin yan. Hindi lang sa pagsamba, kung hindi sa buhay, sa iglesia, sa pagpapamamilya, yan din ang ating batayan. Hindi nagbabago ang banal na kasulatan. Ang issue rito ay kung gaano ka firm, gaano ka tatag na naniniwala na ang banal na kasulatan ang dapat maging pamantayan natin sa pagmamagulang o sa pagiging mga anak sa loob ng tahanan. Nag-aaral tayo na aklat na Kolosas, hindi ba? Dito nakita na natin sa Kapitulo 3 kung paano inilalapat ni Apostol Pablo sa mga taong kaisa na kay Kristo na ngayon meron na silang bagong damit ng bagong pagkatao.
Yung lumang pagkatao kay Adan ay unti-unti nang inaalis yon at sinusuot na yung bagong pagkatao kay Kristo. At nakita natin sa huli nating pag-aaral, nandoon yung bagong pagkatao sa tahanan, sa relasyon ng mag-asawa. Hindi ba? Nakita natin yon. Ang tungkulin, ang kusang loob na pagpapasakop ng asawang babae sa mapagmahal na pangunguna ng kanyang asawang lalaki. At binigyan ko ng diin, Christian life is not a dichotomy. Minsan nagkakamali tayo eh. Parang hinihiwalay natin yung tungkulin sa pamilya, sa trabaho, sa church. Ang Kristiyanong pamumuhay, ang bagong pagkatao, ay nandoon yan sa church, nandoon yan sa tahanan, nandoon yan maski sa trabaho. Hindi po nagbabago ang sitwasyon sa bawat larangan ng pamumuhay ng may bagong pagkatao sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon ay tinitignan natin ngayon ang tungkol sa relasyon ng mga magulang at ng mga anak. Alam niyo, ito yung relasyon na ang hirap ipamuhay ng bagong pagkatao. Sino man nakabilang sa pamilya, magkakakilala sila. True and true, in and out, alam ko lahat yan. Alam kong kahinaan ng anak ko. Nakikita ko yan palagi kung gaano itong mga kahinaan na ito na palaging palpak na ginagawa ng anak ko. Eh yung mga anak, nakikita naman nila palagi kapalpakan ng kanilang magulang eh. At maski mga Kristiyano na sila, yun pa rin ang nakikita nila palagi. Yung kahinaan, yung mga pagkukulang. Magkakakilala kasi sila. Walang ibang may kilala sa isang tao, maski naging Kristiyano siya, kung hindi yung mga magulang at yung mga anak sa isa't isa. Ganon kahirap. Hindi ba? Kung minsan, kapag ka dinisiplina mo yung anak mo, anong sasabihin sa anak? Ganyan ka din naman. Tay, nay, pasaway ka din eh. Di ba? Alam natin yun, paano magbatuhan na akusasyon ng mga anak at mga magulang. Kasi alam natin ang kahinaan ng bawat isa. Ngayon, dito sa pag-aaral natin, dito sa relasyon ng magulang at mga anak, bakit seryoso ito, mga kapatid? Bata man kayo, matanda man kayo, single man kayo, meron man kayong boyfriend, girlfriend, ikakasal na kayo, may asawa man kayo, matanda man kayo ngayon, napakahalaga kasi nito. Nakita natin sa binasa natin kanina, sa scripture reading natin kanina, yung seriousness nito doon sa Samuel, makikita natin sa binasa natin kung papaano dahil sa kapabayaan ni Eli sa kanyang mga anak, hindi niya dinisiplina ang kanyang mga anak, ginawa ng kanyang mga anak kung anong gusto niya, ay hindi niya tinuwid. Pinarusahan sila ng Diyos. In fact, mabigat ang naging parusa. Inalis yung mismong lahi ni Eli dahil sa kanyang pagpapabaya, sa kanyang pagmamagulang sa kanyang mga anak, dahil sa pagiging pasaway ng kanyang mga anak, pinarusahan sila ng Diyos. Ayaw natin yun, hindi ba? Ganon kaseryoso ang Diyos, mga kapatid. Seryoso ang Diyos sa relasyon ng magulang at ng mga anak. Pag ang mga magulang ay pabaya, asahan mo na, hindi malulugod ang Panginoon. Kapag ang mga anak ay lumaking pasaway, asahan mo na, hindi nalulugod ang Panginoon doon. Kaya tignan natin ito ng may kaseryosohan sa ating pag-aaral ngayon. Buksan natin ang ating talata ngayon sa Colosas Kapitulo 3. At nandito na tayo ngayon sa versikulo 20 at 21. Ito po yung sinasabi sa atin. Mga anak, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Verse 20 pala. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay
sapagkat ito'y nakalulugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. May expanded na version si Pablo sa Ephesians 6:1-4. At tayo ay dadako doon mamaya. So ang mensahe ngayon sa ating lahat, maging magulang man, maging mga anak, sa harapan ng mga kasalukuyang mga hamon sa pagpapamilya, sa relasyon ng mga magulang at mga anak, ating sikapin na iangkop ang mga tungkulin natin ayon sa di nagbabagong pamantayan ng salita ng Panginoon. Maging disiplinado tayo diyan. Sapat ang salita ng Diyos kung paano natin gagampanin ang ating mga tungkulin. Gusto ko una sa lahat, pansinin ninyong mabuti yung interesting to note na ang palaging binabanggit dito, ang unang tungkulin ay doon sa mga nagpapasako sa may kapamahalaan. Pagkatapos, binabanggit niya, yung mapagmahal na pangunguna ng mga tagapanguna sa kanilang nasasakupan. Hindi ba ganyan din ang ginawa? Inuna sa mag-asawa, yung babae muna. Sumunod kayo sa inyong mga asawa. Bago niya binanggit, mga asawang lalaki. Ano dapat? Maging malupit ba kayong tagapanguna? Hindi. Ang sinabi niya, maging mapagmahal kayo at mapagkalinga, maging mabuti kayo sa inyong mga asawa. Gayon din ang ginagawa dito. Inuna niya ngayon, mga anak, kausapin ko muna kayo. Ito ang inyong tungkulin. Sabi niya, magsitalima, sumunod kayo sa inyong mga bagulang sa lahat ng mga bagay. Sinabi niya, pagkatapos, binanggit niya ang mga magulang, mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Pansinin niyo palagi, hindi dinidiin ni Pablo yung otoridad. Ay dinidiin niya kung paano magiging sensitibo ang nadoon sa posisyon ng otoridad. Hindi siya dapat malupit. Dapat siyang kumakalinga, nagmamahal palagi sa kanyang pangunguna. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, ba't palaging una yung magpapasakop doon sa may katungkulan ng kapamahalaan. Ang pumapasok lang sa isip ko, dahil ang unang kasalanan ng tao ay ang pagsaway sa mga utos ng Diyos. Yun ang unang sala, pagsaway sa utos ng Diyos. Kaya inilagay ng Panginoon sa ikalimang utos, agad, yung bagay na ito, mga anak, igalang ninyo ang inyong mga ama't ina. Ang nais ng Panginoon na ang mga anak matuto ng tamang tungkulin, una sa lahat, ng pagsunod, pagpapasakop sa otoridad. Yun yung nating nakikita dito. So, gusto ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya, bilang kanya mga inampong mga anak, yun ang matutuhan natin at maituro sa mga anak din na maging yung tinatawag na the art of obedience and submission to authority. Alam niyo kung bakit? Sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 na sa mga huling araw, ito yung mga magiging signs of the last days. Datapwat alamin mo ito, sabi ni Pablo kay Timoteo, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Nasa mga huling araw tayo, alalahanin nyo. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa kanilang mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Isa sa signs of the times, of the end times, ay yung mga pasaway na mga anak. Para sa ating mga tinubos ng dugo ni Kristo, hindi dapat ganon.
Sa atin dapat nagsisimula ang bagong pagkalikha, ang bagong pagkatao. Kailangan sa atin na ating inilalagay sa tamang kalalagyan ng ating pamilya, na nandoon ang mga anak na natututong sumunod, hindi maging pasaway, sapagkat saan nagsisimula ang pagsunod, ang pagsasanay sa pagsunod sa kapamahalaan sa pamilya. In other words, sinasabi natin, the breeding ground of obedient children, people, is first in the family. Doon yun. Or ang mangyayari, vice versa. Ang breeding ground ng mga pasaway na mga anak ay dahil sa kapabayaan ng mga magulang. Nagsisimula sa pamilya. Produce disobedient people, and you will have disobedient people in all societies. Napakahalaga nitong tungkulin na ito na dapat pagsikapan natin, mga tinubos ng Panginoong Jesucristo, na magkaroon tayo ng mga anak na matututong magpasakop sa kapamahalaan, sa tungkulin sa mga namamahala. Tingnan natin yung una, tungkulin ng mga anak. So ito, children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. So as I've said, obedience is first known in the home, then to society at large. Pero gusto ko rin bigyan ng pansin, kasi connected ito doon sa unang tungkulin sa tahanan, relasyon ng mag-asawa. Kapag ang relasyon ng mag-asawa ay wala sa hulog, wala sa tama, ay magkakaroon din ng relasyon ng mga magulang sa anak na hindi tama, na wala sa hulog. Paano malalagay sa hulog ang relasyon ng mga magulang sa kanyang mga anak kung yung mag-asawa wala sa hulog? Kung wala sa tamang kalalagyan, ayon sa banal na salita, kung paano gagampanan ng asawang babae ang tungkulin niya sa kanyang asawang lalaki, paano matututo ang mga anak sa tamang tungkulin ng pagsunod sa kanilang mga magulang. Yung ginamit pong salita rito, children, tekna, general term po ito. Hindi ito yung mga bata lang, hindi yung maliliit na bata. Usually, ginagamit natin pag children, yung maliliit na bata lang. Pero salitang tekna rito, general term yan, para sa lahat ng mga anak. Hindi limitado sa edad. Hindi siya confined sa edad. Ibig sabihin nito, anyone who are still under the authority of their parents. Wala ka pang asawa. Baka may asawa ka na. Nakatira ka pa sa magulang mo. Hindi nagbago yung sitwasyon. Pero ang tinutukoy dito na mga tekna, children, lahat ng mga nandoon pa sa kapamahalaan ng kanilang magulang, maski na anong edad nila, 30 anyos ka na ba? Hindi ka pa malaya. Nasa ilalim ka pa rin ng iyong magulang. Children ka pa rin, child ka pa rin of your parents. 40 ka na, ganun ka pa din. You still do not have your own family. You are still a child, a son or a daughter of your parents. Hindi nagbabago yun. Hindi ito para sa maliliit. Para ito sa lahat ng mga anak, makikita natin dito. Yung utos dito, sinabi, be obedient, maging masunurin. Ito ay utos ngayon. Sinasabi, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Pero yung ginamit na salita dito, present indicative. Ibig sabihin, ito yung ginagawa mo ngayon at palagi mong gagawin. Hindi ka darating sa panahon na hindi na ako susunod sa magulang ko. Sumunod kayo sa magulang nyo ngayon at sa hinaharap, tuloy-tuloy na proseso ng pagsunod sa mga magulang. Yun po yung sinabi sa atin dito. Pag pinag-usapan natin ng pagsunod, ito yung, ibig sabihin nito mga anak, isinasapuso ninyo ang mga pagtuturo,
yung pangangaral ng mga magulang at inyo itong sinusunod. Sinabi sa Proverbs chapter 1, 8 to 9, "Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa ligid ng iyong liig." Maaaring hindi na totoo yan sa panahon natin. Pero bilang mga Kristiyano, dapat totoo pa rin yan. Ang mga turo, payo ng mga magulang, sinabi dito, dapat magiging tali ng biyaya sa ating mga ulo, kwintas sa ligid ng ating mga liig. Ganun 'yon, ano? Sinabi din sa Proverbs 3 verse 1, "Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos." Proverbs 7, 1 to 3, "Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos." If you want an investment, mag-invest ka sa mga payo ng iyong mga magulang. Sinasabi dito, ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. At ang aking kautusan na parang itim ng iyong mga mata. Ay, bull. Anong tawag doon? Yung itim. Alisin mo yan. Wala ka ng paningin. Ano sinasabi sa atin? Itali mo sa iyong mga daliri. Ikintal mo sa iyong puso. Grabe yung mga salitang ginagamit dito. Dito sa ating pagkilala sa mga instruction ng mga magulang at pagsunod sa mga instruction na yon. Kaya siguro ang una kong hamon sa inyo, ano ba? Pasaway ka ba, mga anak? O masunurin kang anak? Alam mo yan, alam mo yan. Wala yatang hindi pasaway dito, lahat yata tayo pasaway, ano? One way or the other, we are all pasaway. Children, hindi ba? Bingi sa mga pagtuturo ng mga gulang. Kaya ang hamon lang sa atin dito, maging masunurin tayo sa ating mga magulang. Kasi tingnan ninyo sinabi dito ni Pablo, ang pagsunod, pagpapasakop sa magulang, kalugod-lugod yan sa Diyos. Well-pleasing to the Lord. Ibig sabihin niya ng kalooban ng Panginoon, kaya pag sinusunod ng mga anak yung kalooban niya, nalulugod ng Panginoon. Ito yung disenyo ng Panginoon sa parent-child relationship. Ito ang well-pleasing. Ang mga anak, sumunod sa kanilang magulang. Yun yung maliwanag dito na makikita natin. Sinabi ni Pablo sa Ephesians 6:1, ang pagsunod, this is right, sabi niya. Kumbaga yung ethics of right and wrong is in the heart of parent-child relationship. To be in the right, kung ikaw ay anak, is to obey. Parents, to disobey is wrong. You are not in the right. Sabi ng Panginoon, ito yung tama. Ito yung in-establish ko. Maging masunurin kayong mga anak sa inyong mga magulang. Baka ang ilan sa inyo parang tumatalbog. Ayo! may natural na senses. Ayoko nito. Hindi, ayoko. Lalo na yung magulang ko, hindi ko kaya magpasakop doon. Hindi po. Ito yung una mong tungkulin. In fact, dinagdagan pa ni Pablo, in all things, sa lahat ng mga bagay. Teka muna, paano ba itong sa lahat ng mga bagay? Sabi dito, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. Ano ba yung mga lahat na bagay dito? Hindi yan absolute, siyempre, alam natin yan. Sapagkat ang Biblia, naglalagay siya ng limitasyon. For example, for higher end, sa mas mataas na layunin. Sinabi ni Pablo sa Acts 5:9, we must obey God rather than man. Kapag ang utos ng Diyos ay na-challenge sa mga utos ng magulang na hindi ayon sa utos ng Diyos, then, ano yung higher end doon? Ano yung summum bonum? Highest good. Obey God than man. Hindi ba? Kaya hindi po pwedeng sundin sa lahat ng bagay ang mga magulang. Limitado yon
ayon lamang kung ito ay ayon din sa mga utos ng Diyos. Kapag challenge ng mga utos ng mga magulang ang mga kautusan ng Diyos. Pero generally, under all circumstances, maski mahirap, your duty as children is to obey your parents in all things. Huwag pasaway. Yun ang sinasabi sa atin dito. Pangalawang limitasyon niyan, upon marriage, siyempre, kinasal ka. Pag kinasal ka na, hindi ibig sabihin, malaya na ako sa magulang ko, hindi naman ganon. Ang ibig sabihin lang yan, nagtatayo ka na ng bagong pamilya eh. Yung dati mong pamilya, nasa ilalim ka ng iyong magulang. Nagtatayo ka na ngayon ng bagong pamilya dahil may asawa ka na, ikaw na ngayon. Ang hari, yung asawa mo, ang reyna. Hindi pwedeng dalawang reyna. Hindi pwedeng dalawang hari. Kasalanan yon. Kayo na magtatayo ngayon ng bagong pamilya. Kaya ngayon, ang otoridad ay nasa mga magulang sa kanilang mga anak. Yung mga anak, susunod ba sa lolo? Una sa lahat, maaari sila makinig sa payo ng lolo, pero susunod sila sa magulang. Kasi yun ang otoridad nila, hindi si lolo, hindi si lola. Huwag niyong hayaan maging outlaw ang mga in-laws. Marami kasi sa ating kasanayan, matanda na, malalaki na yung mga anak, pero yung mga lolo, lola, yung nanay, tatay ng mag-asawa, sila yung sinusunod pa din sa tahanan. Hindi po dapat ganun. Sinasabi lang, pagdating na nag-asawa ka na, then, meron ka ng bagong kapamahalaan sa iyong sariling pamilya. Napakaganda ng idinagdag ni Apostol Pablo sa atin sa Ephesians 6, verse 1. Pag binasa nyo doon, sinabi doon, that it may go well with you and that you may live long in the land. Ito po yung utos na may pangako. Sumunod ka sa iyong magulang, andito yung pagpapalang pangako, sinasabi ng Panginoon. At yung pagpapalang iyon ay dumadating sa mga anak sa loob o sabihin natin sa bilog, sa loob ng bilog ng pagsunod. Nandun yung sinasabi sa text eh. Yung pangako ng pagpapala ay kung nasa loob ka ng pagsunod sa iyong mga magulang. Pag lumabas ka doon, naging pasaway ka, pinorfit mo yung pagpapalang pangako sa loob ng bilog ng pagsunod. Kapag ikaw ay naging pasaway, huwag mong asahan ang pagpapala ng Panginoon. Manatili tayo sa loob ng bilog ng pagsunod at atin ang pagpapala ng pangakong pagpapala ng ating Panginoon. Huwag tayong lumabas sa bilog. Rather than blessing, anong covenant ng Panginoon? Curse. Pag lumabas ka, sumuway ka, sumpa, kapahamakan. Kaya manatili tayo sa bilog ng pagsunod, nandoon ang pagpapala. Kaya mga anak na nandirito ngayon, huwag kang patangay sa pamamaraan, sa mga ideologies ng mga tao sa sanlibutan natin ngayon. Sabi ng pamantayan ng salita ng Diyos, sumunod ka sa instruction, irespeto mo, i-value mo, mahalin mo ang iyong mga magulang. I-value mo na napakahalaga ng kanilang mga payo. Again, alalahanin natin, ang blessing ay sa loob ng obedience. When you disobey, you put yourself outside the circle of blessing. Gaano man kahirap, you will sooner or later find out the promise of blessing if you will be an obedient child. And above all, maski bata, mga anak, saan nyo ba dapat matutuhan? Lalo na kung mananampalataya kayo, saan nyo dapat matutuhan ang walang palyang pagsunod? Sa Panginoong Jesucristo. Pumarito siya. Ang Ama isinugo ang anak upang ganapin ang pagtutubos sa kanyang mga tao. Ang anak kusang loob na pumarito
upang ibigay ang kanyang sarili at tubusin ang mga tao. Sumunod siya sa Ama. Walang pagrebelde sa anuman. Sinabi nga, the Father sent the Son as an act of highest justice. The Son came, obeyed the Father as an act of obedience. Sinunod niya, iminit niya lahat, ang inihingi ng hustisya ng Diyos bilang pagsunod sa Ama. Tinupad niya lahat ng utos, sinless, wala siyang sinuway sa Panginoon. In fact, that is the righteousness that every sinner need. Because the righteousness of Christ is the only perfect righteousness that the Father will accept. Yun ang kailangan ng bawat makasalanan. And then we have a passive obedience. Sinunod ng anak ang Ama hanggang doon sa cross. Ibinigay niya ang kanyang sarili dahil yon ang plano ng banal na Trinidad sa wala pang hanggan. Ang Ama ang nagsugo ng kanyang anak. At ang anak, bilang pagsunod sa Ama, ibinigay niya ang kanyang sarili bilang sakripisyo sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay tubusin sa ating mga sala. Siya yung He obeyed, sinabi sa Philippians chapter 2 verse 8, to the point of death. Ganun yung example natin eh. Nauna sa lahat, tignan natin si Jesus. Sumunod siya sa Ama sa lahat ng bagay hanggang sa kamatayan. Ngayon, tignan natin yung magsila lamang ito. Tungkulin ng mga magulang sa mga anak. So, fathers, do not exasperate your children that they may not lose heart. Now, again, yung ginamit po ditong salitang father, pateres. Hindi po itatatay lang. Kasi ginamit sa Hebrews 11:23 yung salitang pateres na tinranslate parents. Ang tatay at nanay. Yun po yung tinutukoy. Hindi lang tatay dito, pati nanay. Sinasabi, do not exasperate your children. Ano ba yung salitang exasperate? Ang lalim nun, ano? Sa Taga, ibig sabihin, parang i-provoke mo, ibunsod mo, irritate mo siya, guluhin mo ang kanyang sarili. Sabi nung iba na yung exasperate na salita dito, yung bagang stop nagging your kids. Yun yung translation niya. Big sabihin, huwag mong pagurin ang iyong mga anak sa marami mong nakapapagod na sermon. Yun yung sinasabi niya dito, yung puro pangaral na hindi nakikinig naman sa kanyang mga anak. Nakakapagod yun. Alam mo, ang kabayo, no? Minsan, dahil gusto mong tumrabaho ng gusto yung kabayo, papaluin mo ng papaluin. Sabi nga natin, kabayo ba o kalabaw? Aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Mapapagod, ma-exasperate, lalong mawawalan ng gana na gawin ang kanyang mga tungkulin. Kasi sinabi yung epekto, no? To lose heart. Huwag mo siyang pagurin na mawawala ang kanyang courage, yung kanyang puso na magiging dispirited siya sa kanyang mga naising gawin. Madi-discourage siya, magdi-despair siya, susuko na siya sa buhay. Yun yung sinasabi dito. Doon sa Ephesians 6:4, ang sinabi doon, do not provoke your children to anger. Ibig sabihin, huwag ka maglagay, gumawa ng masyadong mga pakikitungo sa iyong mga anak na sila ay mabubunsod sa pagkagalit sa iyo. Yung kapamahalaan ng mga magulang, hindi dapat ito maging exasperation
sa mga anak. Hindi dapat ito yung magsasanhi na sila'y masisiraan ng loob na gawin, magpatuloy sa kanilang buhay. And some parents really are wondering, hindi naman ako nagkulang ng pamamalo, pagdidisiplina, bakit hindi nagbago? You may be exasperating your children. You are not doing it the right way. Maring wala ka ng ibang sinabi, ipinakita kung hindi ikaw ang tama, sila'y mali palagi. You need to communicate. You need to listen to your children. Be sensitive para hindi sila ma-exasperate. Alam niyo, na-exasperate, nawawala ng kalooban ng mga anak. Pagka dinidepreciate ng magulang yung halaga ng mga anak Hindi ba yung nagiging significant yung mga ginagawa ng mga anak? Hindi ina-appreciate yung mga kanilang ginagawa. Gano'n man yung kakulang. Hindi man pumasa sa standard mo ang ginagawa ng anak mo. Huwag kang magsalita ng mga bagay na magpapababa sa kanilang pagkatao. Praise them for small things. Appreciate what they do. Demeaning words, belittling words. Or even telling other people, alam ninyo, yung mga anak ko, ganito palaging pasaway. You know the effect of that? You are slandering your own children before other people. Not only that you tell your children, wala kayong kwentang mga anak, but you tell people, ang mga anak ko walang kwenta. The first duty of parent is to protect the reputation of his children. Huwag siraan ng mga anak. Minsan din, sobrang achievement-oriented. Maraming unrealistic goals ang mga magulang. Pinupush so hard ang mga anak. Para bagang wala nang nagawa ang anak na magiging masaya ang kanilang magulang. Kulang pa, palaging kulang. And then they become bitter. Mga anak. Dahil kulang pa ang lahat. Minsan, yung mga puna, unwanted criticism ng mga magulang sa anak. Sinabi sa isang quotation, a child learns what he lives. If he lives with criticisms, he does not learn responsibility. Kita niyo yun? He learns to condemn himself and to find faults with others. He learns to doubt his own judgment, to disparage his own ability, and to distrust the intentions of others. And above all, he learns to live with continual expectation of impending doom. Napakadali ng kanyang pananaw sa buhay. Yun yung makikita natin. So, mga magulang, think about this. Kailangan mag-create tayo ng isang tahanan na may positibo at constructive na environment. A place where your children can freely express their thoughts, can freely do their things na malalaman kung ano ang kanilang mga bagay na ginagawa. Isa pa din sa maaaring nagbubunsod is the failure to show affection to our children. When was the last time you talked with your child, with your son, with your daughter, in a personal way? Wala dapat itong, akong magulang, ikaw ang anak. Malayo tayo. Ano sinabi ni Pablo sa exhortation niya sa 2 Corinthians? Yung ministry niya, ikinumpara niya katulad sa isang nanay na nagpapadede ng kanyang anak. Ganong kalapit. Katulad ng tatay na dinidisiplina yung kanyang anak dahil malapit siya sa kanyang anak. Relasyon na dapat merong malapit na relasyon na naghahayag ng affection sa inyong mga anak. So just a simple question. When was the last time na sinabi mo sa iyong anak, "Nak, mahal kita"?
Maski ayaw mo yung ginagawa ng anak mo. Have you ever told your child, I love you because you are my child? Isa pa yung bagay, kung maliliit pa yung mga bata, yung hindi mo pinapayagan sa ilang mga childishness. Not all children, lahat ng ginagawa nila kasalanan. There may be some things na ginagawa ng mga bata, it's because they're still a child. Minsan notice sila, but you have to distinguish rebellious heart or simply being child. Kailangan maging sensitibo doon. Kailangan sometimes you allow them to grow dahil sa kanilang childish na buhay. Dahil bata pa sila eh. Huwag mong asahan, matatanda na yung anak mo. Bata pa nga eh. Yung isip nila, hindi pa matanda. They still need a lot to learn. And then another thing, sorry, I will extend here. Isa pa yung neglect. Pag ang mga magulang, nagpapabaya sa mga anak, ina-exasperate ang mga anak eh. At sisiraan ng loob ang mga anak. Kasi yung dapat na mangunguna sa kanila at magpo-provide ng pangangailangan nila, ay ninineglect sila. You cannot afford, even if you are earning a lot sa iyong trabaho. Maski nabibigay mo yung kanilang mga pangangailangan, but you can't afford the price of being too busy for your children. Hinto ka. Puro trabaho, puro paghahanap buhay. Sabi mo, para sa pamilya ko ito. They also need your time. Huwag mo silang ineglect. And then of course, by excessive discipline, abuse of words, and even abuse emotionally, trying to manipulate your children, sa iyong kagustuhan, remember palagi, mapagmahal na pangunguna sa anak. Palagi kong binibigyan diin yan. Mga magulang, it's not for the authority that you are a parent. You have the authority, but it is an authority of loving and caring authority. Palagi mo yan sa puso as a parent. Now, ang ganda ng added feature again sa Ephesians 6:4, positive command. Kasi dito sa Colossians, sa duty ng mga parents, negative. Pero dito sa Ephesians, positive yung command. So sinabi, di ba, kayong mga ama, huwag ninyong ipagmungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang ganda, di ba? Napaka-positibo. Turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon, train them according to the instruction of the Lord. Yun yung main responsibility ng magulang, to train children according to the instruction of the Lord, according to the Word of God. Sanahin natin sila, mahalin ang kanyang salita upang sila rin ay matutong sumunod. Hindi ba sinabi naman sa Proverbs 22:6, turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan yung mga aral na yan. Ituro natin ang instruction ng Panginoon sa kanyang salita. Timothy was instructed with the Word of God sa kanyang nanay, sa kanyang lola, si Lois. Babaliktad ka ba? Nanay niya, si Eunice. Kaya nung ipinangaral ni Pablo, yung ebanghelyo kay Timoteo, mas magaan niyang tinanggap ang salita ng ebanghelyo. Dahil educated siya, instructed siya sa scriptures. Our children need that. Bilang mga magulang. They need the instruction of the Lord so that when the time comes, they will know who Jesus Christ is. Ang pagiging magulang, very challenging. It's not easy. Kasi mga anak ko sinasabi ngayon, siguro si tatay pastor,
Dami kong masasabing puna dyan eh. But you know, it is difficult to be a parent. That is a fact. But we cannot surrender the white flag. We must do everything to be the parent that we ought to be according to the Word of God. Children, again, as a general rule, listen first to your parents before insisting you're right. Ang mga duties ng parent and child, hindi ito right. This is my right, give me my right. Hindi ganon. Yung duties na ito ay what can I do for you? It's not about me. It's not about what I deserve. It's not about my right. As a child, what is for the good of the family, of the people around me. As a father, it's not for me, but what is the good? My duty is to think about the good of my children. Palagi natin ilagan sa tamang kalalagyan ng mga tungkulin natin. You know, maybe some of you, bata pa kayo, no? Meron kayo natural resistance sa mga magulang. Maski sa mga mas matatanda sa church. Pagka naging magulang ka, you will understand what I'm talking about here in this pulpit. It bleeds your heart when your children are pasaway. Not listening to you. Remember, embedded in the fifth commandment, makikita natin yan. Parent-child relationship. Yan ang kumbaga tuktok ng biblical authority and submission. So again, you can only produce obedient and responsible people in the community if you start it in the home. Start it in the home. The new self must be lived in the parent-child relationship. Applicable ito sa ating lahat. Maging magulang ka man, maging anak ka man, single couple, bata, matanda, the general principle of the new self, loving authority and willing submission to the authority. And finally, my friends, let me just tell you that God is the God of every family. But God has His own special family. The family of believers. The spiritual family. And you can only belong to the family of God, the spiritual family, if you now would repent of your sins and believe the Lord Jesus Christ. Oh, you can sing, I'm so glad I belong to the family of God. So this is now the time for you. Christ is inviting you, if you are not yet in the Lord Jesus Christ. You can become a child of God if now you will believe the Lord Jesus Christ. Sige tayo manalangin. Ama namin, salamat po sa mga paalala mo sa salita. Mga praktikal ito, pero marami kami ditong masasabi naming pagkukulang namin na hindi namin nagagampanan ang nararapat. Itama mo kami, Panginoon, palagi. Hindi pa uli ang lahat para sa amin. Tulungan mo kaming sundin ang pamantayang di nagbabago ng iyong salita sa relasyon ng magulang at ng mga anak. Kaya kinukomit po namin ito sa iyo. Ngayon, sa kalagitnaan namin, maraming marahil, may mga di pa mananampalataya o aming pinaninikluhod sa iyong trono ng iyong biyaya. Sa lahat ng mga sumasampalataya, sinabi mo sa John chapter 1, verse 12 and 13, to those who believe, you give the right to be the children of God. Kaya kami po'y dumudulog sa iyo ngayon. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga kaibigan namin upang sila ay makasama sa iyong spiritual na pamilya. Again, we praise you and we thank you and we pray this in Jesus' name. Amen.